Ang Viserys ay Targaryen ay hindi ang pinakamalakas na kalooban ng mga hari, dapat itong sabihin, laging magiliw at sabik na pasayahin, lubos siyang umasa sa payo ng mga tao sa paligid niya, at ginawa ang kanilang iuutos ng mas madalas kaysa sa hindi. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang kanyang grasya ay may sariling paniwala, at walang anumang argumento ang makahahadlang sa kanya mula sa kanyang landas. Siya ay magpakasal muli, oo, ngunit hindi sa isang 12 taong gulang na batang babae, at hindi para sa mga kadahilanan ng estado. Isa pang babae ang nahadjop ng mata niya. Inihayag niya ang kanyang intensyon na pakasalan si Lady Alicent ng House Hightower, ang matalino at kaibig-ibig na 18 taong gulang na anak na babae ng kamay ng hari, ang batang babae na nagbasa kay Haring Jaehaerys habang siya ay namamatay. Ang Hightowers ng Old Town ay isang sinaunang at marangal na pamilya, nang hindi nagkakamali ang lahi, walang posibleng pagtutol sa pagpili ng hari ng nobya. Gayunpaman, may mga nagbulang-bulungan na ang kamay ay tumaas sa kanyang sarili, na dinala niya ang kanyang anak na babae sa korte na nasa isip. Ang ilan ay nagduda pa sa kabutihan ni Lady Alicent, na nagmumungkahi na tinanggap niya si King Viserys sa kanyang kama bago pa man ang pagkamatay ni Reyna Emma. Ang mga paninirang puri na ito ay hindi kailanman napatunayan, bagamat inulit ito ni Mushroom sa kanyang testimonya at umabot sa pagsasabi na ang pagbabasa ay hindi lamang ang serbisyong ginawa ni Lady Alicent para sa matandang hari sa kanyang silid-tulugan. Sa Vale, iniulat na hinagupit ni Prinsipe Daemon ang paghahatid, lalaking nagdala ng balita sa kanya sa loob ng 1 pulgada ng kanyang buhay. Hindi rin natuwa ang Sea Snake nang umabot sa Driftmark ang salita. Si House Velaryon ay napalampas muli, ang kanyang anak na babae, si Laena, ay hinamak tulad ng kanyang anak na lalaki, si Laenor, ay hinamak ng dakilang konseho, at ang kanyang asawa ng matandang hari noong 72 ak. Tanging si Lady Laena lamang ang tila hindi nababagabag. Ang kanyang pagkababae ay nagpapakita ng higit na interes sa paglipad kaysa sa mga lalaki, sumulat ang Maester sa High Tide sa Citadel. Noong kinuha ni King Viserys ang Alicent Hightower bilang asawa noong 106 na ak, ang House Velaryon ay kilala sa kawalan nito. Nagbuhos si Prinsesa Rhaenyra para sa kanyang madraste sa kapistahan, at hinalikan siya ni Reyna Alicent at pinangalanan siyang, anak. Ang prinsesa ay kabilang sa mga babaeng naghubad sa hari at naghatid sa kanya sa silid ng kama ng kanyang nobya. Tawanan at pagmamahalan ang namuno sa Red Keep noong gabing iyon, habang sa kabila ng Blackwater Bay, tinanggap ni Lord Corlys the Sea Snake ang kapatid ng hari, si Prince Daemon, sa isang war council. Ang prinsipe ay nagdusa ng lahat ng kanyang makakaya sa Vale ng Arryn, Runestone, at ang kanyang asawang babae. Ang Dark Sister ay ginawa para sa mas marangal na mga gawain kaysa sa pagpatay ng mga tupa, iniulat na sinabi niya sa Lord of the Tides. May uhaw siya sa dugo. Ngunit hindi paghihimagsik ang nasa isip ng prinsipe, nakakita siya ng ibang daan patungo sa kapangyarihan. Ang Stepstones, ang kadena ng mga mabatong isla sa pagitan ng Dorne at ang pinagtatalo ng lupain ng Essos, ay matagal nang pinagmumulan ng mga Mandar-ambong, mga Destiero, naninira, at mga pirata. Sa kanilang mga sarili ang mga isla ay maliit na halaga, ngunit inilagay kung ano ang mga ito, kinokontrol nila ang mga daanan ng dagat papunta at mula sa makipot na dagat, at ang mga barkong mangangalakal na dumadaan sa mga tubig na iyon ay madalas na nabiktima ng kanilang mga naninirahan. Gayunpaman, sa loob ng maraming siglo ang gayong mga depredasyon ay nanatiling hindi hihigit sa isang istorbo. 10 taon bago nito, gayunpaman, ang Free Cities ng Lys, Myr, at Tir'ash ay isinantabi ang kanilang mga sinaunang awayan upang gumawa ng karaniwang dahilan sa isang digmaan laban sa Volume Antes. Matapos talunin ang Voluntaines sa labanan sa Borderland, ang tatlong matagumpay na lungsod ay pumasok sa isang, walang hanggan alyansa, at bumuo ng isang malakas na bagong kapangyarihan, ang Triarchy, na mas kilala sa Westeros bilang kaharian ng tatlong anak na babae na ang bawat isa sa mga malayang lungsod ay itinuturing ang sarili na anak ni Valyria noong unang panahon o, mas walang pakundangan, ang kaharian ng mga tatlong kalapiteng mababa ang lipad bagaman ang kaharian
na ito ay walang hari, na pinamamahalaan ng isang konseho ng 33 mahistrado ng si Volume Antes ay nagdemanda para sa kapayapaan at umalis mula sa pinagtatalunang lupain. Ang 3 anak na babae ay ibinaling ang kanilang mga tingin sa kanluran, na nagwawalis sa stepstones kasama ang kanilang pinagsama-samang mga hukbo at armada sa ilalim ng utos ng Mirish Prince Admiral, si Kraghas Drohar, na nakakuha ng sobriquet na Kraghas Crab Feeder nang itinaya niya ang daan-daang mga nahuli na pirata sa basang buhangin, upang malunod sa ilalim ng pagtaas ng tubig. Ang pananakop at pagsasanib ng stepstones ng kaharian ng 3 anak na babae noong una ay natugunan lamang ng pagsang-ayon mula sa mga Panginoon ng Westeros. Ang utos ay napalitan ng kaguluhan, at kung ang 3 anak na babae ay humingi ng bayad sa anumang barkong dumaan sa kanilang tubig, iyon ay tila isang maliit na halaga na babayaran upang maalis ang mga pirata. Ang katakawan ni Kraghas Crab Feeder at ng kanyang mga kasosyo sa pananakop sa lalong madaling panahon ay naging damdamin laban sa kanila. Gayunpaman, ang toll ay itinaas muli, at muli, sa lalong madaling panahon ay naging napakasira kung kaya't ang mga mangangalakal na dati ng masayang nagbayad ngayon ay naghangad na makalagpas sa mga gali ng Triarchy gaya noong nagkaroon sila ng mga pirata. Si Drohar at ang kanyang Lysen at Tyroshi co-admirals ay tila nag-aagawan sa isa't isa upang makita kung sino ang pinakamatakaw, reklamo ng mga lalaki. Ang mga Laseni ay lalong kinasusuklaman, dahil sila ay nag-angkin ng higit pa sa barya mula sa mga dumadaang barko, na nag-alis ng mga babae, at magagandang kabataang lalaki upang maglingkod sa kanilang mga hardin at mga bahay ng unan. Kabilang sa mga inalipin sa gayon ay si Lady Johanna Swan, isang 15 taong gulang na pamangkin ng Panginoon ng Stonehelm. Nang tumanggi ang kanyang masungit na tiyuhin na magbayad ng pantubos, ipinagbili siya sa isang bahay na unan, kung saan siya ay bumangon upang maging tanyag na courtesan, kilala bilang Black Swan, at pinuno ng list sa lahat maliban sa pangalan. Ang kanyang kwento, gaano man kaakit-akit, ay walang kinalaman sa ating kasalukuyang kasaysayan. Sa lahat ng mga Panginoon ng Westeros, walang labis na nagdusa mula sa mga gawaing ito tulad ni Corlys Velaryon, Lord of the Tides, na ang mga armada ay ginawa siyang mayaman at makapangyarihan gaya ng sinumang tao sa 7 kaharian. Desidido ang Sea Snake na wakasan ang pamumuno ng Triarchy sa Stepstones, at sa Daemon Targaryen ay nakahanap siya ng isang kusang kapareha, na sabik sa ginto at kaluwalhatian na ay dudulot sa kanya ng tagumpay sa digmaan. Iniiwasan ang kasal ng hari, inilatag nila ang kanilang mga plano sa high tide sa Isle Driftmark. Si Lord Velaryon ang mamumuno sa armada, si Prinsipe Daemon ang hukbo. Mahihigitan sila ng mga puwersa ng 3 anak na babae, ngunit dadalhin din ng prinsipe para labanan ang apoy ng kanyang dragon, si Caraxes, ang Bloodworm. Hindi namin layunin dito na isalaysay ang mga detalye ng pribadong digmaang isinagawa ni Daemon Targaryen at Corlys Velaryon sa Stepstones. Sapat na sabihin na nagsimula ang labanan noong 106 na act. Medyo nahirapan si Prince Daemon na mag-assemble ng hukbo ng mga walang lupang adventurer at pangalawang anak, at nanalo ng maraming tagumpay sa unang 2 taon ng labanan. Noong 108 act, nang sa wakas ay nakaharap niya si Kraghas Crab Feeder, pinatay niya ito single-handed at pinugutan ng ulo kasama si Dark Sister. Si Haring Viserys, walang alinlangang nalulugod na alisin ang kanyang maligalig na kapatid, ay sumuporta sa kanyang mga pagsisikap sa pamamagitan ng regular na pagbubuhos ng ginto, at noong 109 na act Daemon Targaryen at ang kanyang hukbo ng mga nagbebenta ng mga espada at mga cutthroats ay kinokontrol ang lahat maliban sa 2 sa mga isla, at ang mga armada ng Sea Snake ay nakuha, matatag na kontrol sa mga tubig sa pagitan. Sa maikling sandali ng tagumpay na ito, idineklara ni Prinsipe Daemon ang kanyang sarili na hari ng Stepstones at ang makitid na dagat, at inilagay ni Lord Corlys ang isang korona sa kanyang ulo, ngunit ang kanilang kaharian ay malayong ligtas. Nang sumunod na taon, ang kaharian ng 3 anak na babae ay nagpadala ng isang bagong puwersang panghihimasok sa ilalim ng utos ng isang tusong kapitan ng Tyroshi na nagngangalang Rockalliorin doon, tiyak na isa sa mga pinakamausisa at maningning na rogue sa mga talaan ng kasaysayan, at si Dorne ay sumali sa digmaan sa alyansa sa ang Triarchy. Nagpatuloy ang labanan. Kahit na ang Stepstones ay nilamon ng dugo at apoy, si Haring Viserys at ang kanyang hukuman ay nanatiling hindi nababagabag. Hayaan si Daemon na maglaro sa digmaan, ang kanyang grace ay iniulat na sinabi, ito ay nagpapanatili sa kanya sa gulo.
Si Viserys ay isang tao ng kapayapaan, at sa mga taong ito ang King's Landing ay isang walang katapusang pag-ikot ng mga kapistahan, bola, at torneo, kung saan ibinalita ng mga mummer at mga awit ang pagsilang ng bawat bagong prinsipe ng Targaryen. Hindi nagtagal ay napatunayan na ni Reyna Alicent na kasing fertile siya. Noong 107 ipinanganak niya ang hari ng isang malusog na anak, pinangalanan siyang Aegon, pagkatapos ng mananakop. Pagkalipas ng 2 taon, nagkaroon siya ng anak na babae para sa hari, si Hilaina. Noong 110 ipinanganak niya sa kanya ang pangalawang anak na lalaki, si Aemon, na sinasabing kalahati ng laki ng kanyang nakatatandang kapatid, ngunit 2 beses na mas mabangis. Gayunpaman, si Prinsesa Rhaenyra ay nagpatuloy sa pag-upo sa paanan ng Iron Throne nang ang kanyang ama ay humawak ng korte, at ang kanyang grasya ay nagsimulang dalhin din siya sa mga pagpupulong ng maliit na konseho. Bagaman maraming Panginoon at kabalyero ang humingi ng pabor sa kanya, ang prinsesa ay may mga mata lamang kay Ser Criston Cole, ang batang kampyon ng Kingsguard at ang kanyang palaging kasama. Pinoprotektahan ni Ser Criston ang prinsesa mula sa kanyang mga kaaway, ngunit sino ang nagpoprotekta sa prinsesa mula kay Ser Criston? Tanong ni Reyna Alicent isang araw sa korte. Ang pagmamahalan sa pagitan ng Her Grace at ng kanyang stepdaughter ay napatunayang maikli, dahil parehong naghangad sina Rhaenyra at Alicent na maging unang ginang ng kaharian, at kahit na binigyan ng Reyna ang hari hindi isa kundi 2 lalaking tagapagmana, walang ginawa si Viserys baguhin ang pagkakasunod-sunod. Ang prinsesa ng Dragonstone ay nanatiling kanyang kinikilalang tagapagmana, kasama ang kalahati ng mga Panginoon ng Westeros ay nanumpa na ipagtanggol ang kanyang mga karapatan. Ang mga nagtanong, ano ang tungkol sa pamumuno ng Great Council of 101? Natagpuan ang kanilang mga salita na nahuhulog sa bingi. Napagdesisyonan na ang bagay, hanggang sa pag-aalala ni Haring Viserys, ito ay hindi isang isyu na inalagaan ng kanyang grasya na. Muling bisitahin, gayunpaman, nagpatuloy ang mga tanong, hindi mula sa mismong Reyna Alicent. Ang pinakamalakas sa kanyang mga taga-suporta ay ang kanyang ama, si Ser Otto Hightower, Hand of the King. Masyadong malayo ang itinulak sa bagay na ito. Noong 109 Viserys ay tinanggal si Ser Otto ng kanyang kadena ng katungkulan at pinangalanan sa kanyang lugar ang tahimik na Panginoon ng Harrenhal, Lionel Strong. Ang kamay na ito ay hindi ako haadlang, kanyang Grace proclaimed. Kahit na bumalik si Ser Otto sa Old Town, umiral pa rin ang isang party ng Reyna sa korte, isang grupo ng mga makapangyarihang Panginoon na pala kaibigan kay Reyna Alicent at sumusuporta sa mga karapatan ng kanyang mga anak. Laban sa kanila ay pitted ang party ng prinsesa. Mahal ni Haring Viserys ang kanyang asawa at anak na babae, at kinasusuklaman ang hidwaan at pagtatalo. Siya ay nagsumikap sa lahat ng kanyang mga araw upang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng kanyang mga kababaihan, at upang bigyang kasiyahan ang parehong mga regalo at ginto at mga karangalan. Habang siya ay nabubuhay at namumuno at pinananatili ang balanse, ang mga kapistahan at mga paligsahan ay nagpatuloy tulad ng dati, at ang kapayapaan ay nanag sa buong kaharian, bagamat may ilan, matalas ang mata, na nagmamasid sa ang mga dragon ng isang partido ay pumipitik at naglalagablab ng apoy sa mga dragon ng kabilang partido sa tuwing sila ay nagkataong dumaan malapit sa isa't isa. Noong 111 isang mahusay na torneo ang ginanap sa King's Landing noong ika-5 anibersaryo ng kasal ng hari kay Reyna Alicent. Sa pagbubukas kapistahan, ang Reyna ay nakasuot ng berdeng toga, habang ang prinsesa ay nakadamit kapansin-pansing sa Targaryen pula at itim. Ang tala ay kinuha, at pagkatapos noon ay naging kaugalian na ang pagtukoy sa mga gulay at mga itim, kapag pinag-uusapan ang partido ng Reyna at ang partido ng prinsesa, ayon sa pagkakabanggit. Sa mismong torneo, ang mga itim ay higit na mas mahusay sa mga ito ng si Ser Criston Cole, na nakasuot ng pabor ni Prinsesa Rhaenyra, ay pinaalis ang lahat ng mga kampyon ng Reyna, kabilang ang 2 sa kanyang mga pinsan at ang kanyang bunsong kapatid, si Ser Gwaine Hightower. Ngunit naroon ang isa na hindi nagsuot ng berde o itim, ngunit sa halip ay ginto at pilak. Sa wakas ay bumalik na si Prince Daemon sa korte. Nakasuot ng korona at nag-estilo sa sarili na hari ng makitid na dagat,
Lumitaw siya nang hindi ipinaalam sa kalangitan sa itaas ng King's Landing sakay sa kanyang dragon, umiikot ng 3 beses sa ibabaw ng bakuran ng torneo, ngunit nang sa wakas ay dumating siya sa lupa, lumuhod siya sa harap ng kanyang kapatid at nag-alok itaas ang kanyang korona bilang tanda ng kanyang pagmamahal at katapatan. Ibinalik ni Viserys ang korona at hinalikan si Daemon sa magkabilang pisngi, tinatanggap siya sa pag-uwi, at ang mga Panginoon at mga karaniwang tao ay nagpadala ng isang malakas na saya habang ang mga anak ng Spring Prince ay nagkasundo. Kabilang sa mga pinakamalakas na nagpalakpakan ay si Prinsesa Rhaenyra, na tuwang-tuwa sa pagbabalik ng kanyang paboritong tiyuhin at nakiusap sa kanya na manatili sandali. Marami itong nalalaman. Kung ano ang nangyari pagkatapos, dito dapat nating tingnan ang ating mas kainahinalang mga chronicler. Si Prince Daemon ay nanatili sa King's Landing sa loob ng kalahating taon, iyon ay hindi mapag-aalinlanganan. Ipinagpatuloy pa niya ang kanyang upuan sa maliit na konseho, ayon kay Grand Maester Ronsighter, ngunit hindi binago ng edad o pagkatapon ang kanyang kalikasan. Si Daemon ay hindi nagtagal ay kinuha muli ang mga lumang kasama mula sa mga gintong balabal, at bumalik sa mga establishmento sa kahabaan ng kalye ng Silk kung saan siya ay naging napakahalagang patron. Kahit na, pinakitunguhan niya si Reyna Alicent ng buong kagandahang loob dahil sa kanyang posisyon, walang init sa pagitan nila, at sinabi ng mga lalaki na ang prinsipe ay kapansin-pansing cool sa kanyang mga anak, lalo na ang kanyang mga pamangkin, sina Aegon at Aemon, na ang kapanganakan ay nagtulak pa rin sa kanya sa ibaba, pagkakasunod-sunod. Ibang usapan si Prinsesa Rhaenyra. Si Daemon ay gumugol ng mahabang oras sa kanyang kumpanya, na nabighani sa kanya sa mga kwento ng kanyang mga paglalakbay at labanan. Binigyan niya siya ng mga perlas at sutla at mga libro at isang jade tiara na nagsabing minsan ay pag-aari ng Empress of Leng, binasa siya ng mga tula, kumain kasama siya, nakipagkamay sa kanya, naglayag kasama niya, nilibang siya sa pamamagitan ng pagkutsa sa mga gulay sa korte, ang mga lickspittles, na nangungutya kay Reyna Alicent at sa kanyang mga anak. Pinuri niya ang kagandahan nito, na ipinahayag na siya ang pinakamagandang dalaga sa lahat ng 7 kaharian. Nagsimulang lumipad ng magkasama ang tiyo at pamangkin halos araw-araw, nakikipagkarera sa Syrax laban sa car access patungo sa Dragonstone at pabalik. Dito nag-iiba ang ating mga pinagkukunan. Sinabi lamang ni Grand Maester Ronsighter na muling nag-away ang magkapatid, at umalis si Prince Daemon sa King's Landing upang bumalik sa Stepstones at sa kanyang mga digmaan. Sa dahilan ng away, hindi siya nagsasalita. Iginiit ng iba na dahil sa panawagan ni Queen Alicent na pinaalis ni Viserys si Daemon. Ngunit ang Septon Eustace at Mushroom ay nagsasabi ng isa pang kwento, o sa halip, 2 ganoong kwento, ang bawat isa ay naiiba sa isa't isa. Si Eustace, ang hindi gaanong masungit sa dalawa, ay sumulat na si Prinsipe Daemon ay naakit sa kanyang pamangkin na prinsesa at inangkin ang kanyang pagkadalaga. Nang matuklasan ang magkasintahan na magkasama ni Sir Eric Cargill ng Kingsguard at dinala sa harap ng hari. Iginiit ni Rhaenyra na siya ay umiibig sa kanyang tiyuhin at nakiusap sa kanyang ama na payagan siyang pakasalan ito. Hindi ito narinig ni King Viserys, gayunpaman, at pinaalalahanan ang kanyang anak na si Prinsipe Daemon ay mayroon ng asawa. Sa kanyang galit, kinulong niya ang kanyang anak na babae sa kanyang mga silid, sinabi sa kanyang kapatid na umalis, at inutusan silang dalawa na huwag nang magsalita tungkol sa nangyari. Ang kwento na isinalaysay ng Mushroom ay higit na masama, gaya ng kadalasang nangyayari sa kanyang testimonya. Ayon sa dwarf, si Sir Criston Cole ang hinahangad ng prinsesa, hindi si Prinsipe Daemon, ngunit si Sir Criston ay isang tunay na kabalyero, marangal at malinis at maalalahanin ang kanyang mga panata, at kahit na siya ay kasama niya araw at gabi, siya ay nagkaroon ng hindi gaanong hinalikan siya, o ginawa ang anumang deklarasyon ng kanyang pag-ibig. Kapag tumingin siya sa iyo, nakikita niya ang maliit na babae mo noon, hindi ang naging babae mo, sabi ni Daemon sa kanyang pamangkin, ngunit maaari kitang turuan kung paano ipamuka sa kanya bilang isang babae. Nagsimula siya sa pagbibigay sa kanya ng mga aralin sa paghalik, kung mapaniniwalaan si Mushroom. Mula roon ang prinsipe ay nagpatuloy upang ipakita sa kanyang pamangkin kung paano pinakamahusay na hawakan ang isang lalaki upang bigyan siya ng kasiyahan, isang ehersisyo na kung minsan ay kinasasangkutan mismo ni Mushroom at ang kanyang di umano'y napakalaking miyembro. Tinuruan ni Daemon ang batang babae na maghubad ng nakakaakit,
sumuso sa kanyang mga utong para maging mas malaki at mas sensitibo ang mga ito, at lumipad kasama niya sakay ng Dragonback patungo sa malungkot na mga bato sa Blackwater Bay, kung saan maaari silang mag-disport na hubad buong araw nang hindi napapansin, at ang prinsesa ay maaaring magsanay ng sining ng pagpapasaya sa isang lalaki gamit ang kanyang bibig. Sa gabi ay ipupuslit niya siya mula sa kanyang mga silid na nakadamit bilang isang page boy at palihim siyang dadalhin sa mga bahay aliwan sa kalye ng Silk, kung saan maaaring obserbahan ng prinsesa ang mga lalaki at babae sa akto ng pag-ibig at matuto ng higit pa sa mga pangbabaeng sining, mula sa mga patutot sa King's Landing. Kung gaano katagal ang mga aral na ito ay hindi sinasabi ni Mushroom, ngunit hindi tulad ni Septon Eustace, iginiit niya na si Prinsesa Rhaenyra ay nanatiling dalaga, dahil nais niyang mapanatili ang kanyang kawalang kasalanan bilang regalo para sa kanyang minamahal. Ngunit nang sa wakas ay lumapit siya sa kanyang puting kabalyero, gamit ang lahat ng kanyang natutunan, si Ser Criston ay natakot at tinanggihan siya. Ang buong kwento sa lalong madaling panahon ay lumabas, sa hindi maliit na bahagi salamat sa Mushroom mismo. Noong una ay tumanggi si King Viserys na maniwala sa isang salita nito, hanggang sa kinumpirma ni Prinsipe Daemon na totoo ang kwento. Ibigay mo sa akin ang babae bilang asawa, sabi niya sa kapatid. Sino pa ang kukuha sa kanya ngayon? Sa halip ay ipinatapon siya ni Haring Viserys, hindi na bumalik sa 7 kaharian sa sakit ng kamatayan. Si Lord Strong, the King's Hand, ay nangatuwiran na ang prinsipe ay dapat patayin kaagad bilang isang taksil, ngunit pinaalalahanan ni Septon Eustace ang kanyang grasya na walang sinumang tao ang sinumpa gaya ng Kingslayer. Sa mga resulta, ang mga bagay na ito ay tiyak. Daemon Targaryen bumalik sa Stepstones at ipinagpatuloy ang kanyang pakikibaka sa mga batong tinatangay ng bagyo. Parehong namatay sina Grand Maester Ron Scyther at Westerling noong 112 ak. Pinangalanan si Ser Criston Cole bilang Lord Commander ng Kingsguard bilang kahalili ni Ser Harold, at ipinadala ng mga Archmaester ng Citadel si Maester Mellows sa Red Keep upang kunin ang kadena at tungkulin ng Grand Maester. Kung hindi man, ang King's Landing ay bumalik sa dati nitong katahimikan para sa pinakamagandang bahagi ng 2 taon, hanggang 113 ak, nang si Prinsesa Rhaenyra ay naging 16, kinuha ang Dragonstone bilang kanyang sariling upuan, at nagpakasal.